Hello mga kapatid, isang napakaganda at pagpalang umaga po sa inyong lahat, no? Nais ko pong mag-share ngayon ng salita ng Diyos. Ito po ay patungkol sa pagsubok, no? Kaya nga po ako po ay magdadala ngayon sa salitang trials at become victory, no? Tapos ayun po ang tema natin at ang teksto natin at ang title nating dadalhin ngayon, Trials at Become Victory. At ang teksto po natin ay makikita po natin sa Job chapter 1 verse 6 up to 12 at saka sa chapter 2 verse 4 hanggang 10. At ang supporting verse po natin, chapter 6:25 ng Mateo at sa 6:32. At ngayon po ay atin pong babasahin, no? Sa Job chapter 1 verse 6 hanggang 12. Makikita po natin dito, ito po yung kasaysayan, ito po yung history ng buhay ni Job, no? Sa chapter 1 verse 6, no? Makikita po natin diyan no? Dali lang po mga kapatid yun. Job chapter 1 verse 6 up to 12. Sabi dito, chapter 1 verse 6 hanggang 12 po. Isang araw nga nang ang mga anak ng Diyos ay nagpasiparoon, nagsipaharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" Saan ka nanggaling? Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, "Nagpaparuot parito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon." Sa 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang napansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan." Maybe, nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at sinabi, "Natatakot ba ang walang kabuluhan na si Job sa Diyos? 10, hindi mo ba kinulong siya at ng kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik, bawat dako iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumadami sa lupain." 11, ngunit pabuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itataklil ka niya ng mukhaan. Sa 12, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Narito, lahat ng tinatangkilik at ay nasa iyong kapangyarihan, siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay." Sa gayoy lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Yun nga po mga kapatid, no? Sa buhay ni Job po, ang Diyos ay nagagalak sa kanya. Ipinagmamalaki pa nga siya ng Diyos
kay Satanas. Napansin mo ba si Job na aking lingkod na walang kagaya niya dito sa lupa? Mabuti siyang tao, no? At may takot siya, no? Sumusunod siya sa lahat ng utos ng Diyos at lumalayo siya sa gawang kasamaan. Ang Diyos po ang may sabi diyan. Anong sabi ni Satanas? No? Nakita ni Satanas, talagang inggit na inggit siya sa sinabi ng Diyos sa kanya patungkol kay Job. Kaya sinabi niya, paano daw na hindi siya maglingkod sa iyo, lahat ng pag-aari niya ay pinagpala niya. Inutusan pa nga niya ang Diyos, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay. Pero hindi nagsabi ang Diyos sa kanya na magbuhatan siya. Pinayagan siya ng Diyos. Ang lahat ng pag-aari nasa iyong kapangyarihan, no? Talagang pinayagan, no? Pinahihintulutan ng Diyos Ama na siya'y subukin, no? No, kaya ginawa lahat sa kanyang mga anak, pinatay lahat ng klaseng hayop sa buhay niya, kinuha lahat yun, hanggang dumating din sa pagkakataon pati asawa niya ay talagang inano rin siya. Sabi ng asawa niya, no, kung i-shortcut mo natin, maglilingkod ka pa dyan sa Diyos mo, nasa ganyang kalagayan niya, nilagyan siya ng mga bukol sa buong katawan niya. Kung tatawagin po, yun po ang piksa na pumuputok na magiging sugat, no? Kung tatawagin po ay sanla sa sa Tagalog, sa lumang tipan, no? Tatawagin po sangla. Siguro dito sa amin, yun po ay kurikong, no? Yun nga po mga kapatid, sa kabila ng lahat ng kabutihan ni Job, talagang nagawa pang subukin siya, no? Siya ay matuwid na tao, sabi nga ng Diyos na walang katulad niya dito sa lupa. So wala talagang na makakatulad, no? Pinagmamalaki siya. At ito namang kagaya ng isang palabas, no? Pag merong bida, meron talagang kontrabida. Kaya ang kontrabida, galit na galit sa bida, no? So gagawin natin ito na ang Diyos ay siyang direktor, ay siyang gumagawa ng lahat ng sa palabas, no? Palabas, no? Siya ang nagdidirect. Tapos merong artista o rather bida. At ito namang si Taning o si Satanas ay inggitero talaga yan mula noon hanggang ngayon, no? Inutusan pa nga niya gusto niya kasi maghari-harian, pero hindi naman niya kaya ang Diyos, no? Ipinahintulutan ng Diyos si Satanas na para subukin. Kasi ang isip ng Satanas, pagkunin ang lahat ng pag-aari ni Job, pati mga anak niya, ay hindi na sa maglilingkod o sasamba sa Diyos, no? Kung ang babasahin po natin buong chapter ng 2:14, na talaga naman kinuha lahat, pag-akala niya ay si Job ay hindi nasasamba at maglilingkod sa Diyos at magkakasala na siya nito. Pero nagkakamali po siya. Sa kabila ng lahat na nawala ang kanyang mga anak, lahat ng ari-arian niya, lahat ng mga yung mga alaga niya, nawala lahat. Pero hindi nagawa ni Job na pustain ang Diyos, sapagkat alam niya ang Diyos makapangyarihan sa lahat.
Nagkakamali si Satanas doon, no? So makikita natin sa kabila ng lahat ng pagiging matuwid ni Job, sa kabila ng lahat na siya ay palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay talagang dumating din sa kanya na sinubok siya. Ngayon po, ang tanong, bakit may pagsubok? No? Ano nga ba ang bakit nga ba, no? So kung iisipin po natin sa kabila ng lahat, no, kabutihan at saka masunurin ni Job sa Diyos, pero sinubok pa rin siya, no? Ayun po sa unang Pedro chapter 1 verse 7, ang sabi niyan, ang ginto nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto at pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag na si Jesucristo. Amen. Yun nga po talaga. Yun po. Nga bakit na may pagsubok? Sabi nga dito sa unang Pedro ni Apostol Pablo, ang ginto nga nasisira, dinadaan sa apoy upang malaman kung talaga itong malinis o dalisay, no? Ang pananampalataya pa kaya natin na mas higit kaysa ginto, pinaparaan din sa pagsubok upang, no? Bakit pinapadaan sa pagsubok? Kaya lahat ng mga mananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo, sa Diyos, talagang dadaan tayo sa matinding pagsubok. Sa ayaw natin at sa gusto, kagaya ni Job, hindi niya ginusto yon, hindi niya niloob, hindi niya inisip yon. Sa kabila ng lahat, nasa kanyang buhay na siya naging matuwid, at siya naging mabait, siya ay naging masunurin sa mga utos ng Diyos, pero sinubok siya. Ganyan din naman tayo, no? Sabi nga ng Diyos kay Job, kay Satanas doon sa patungkol kay Job, walang gaya niya sa lupa. Walang kagaya si Job sa lupa, no? No? Yun nga po mga kapatid, no? So makikita natin upang dalisay, gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen. Yun nga po talaga ang purpose. Bakit sinusubok o sinubukan si Job? Maging tayo man mga kapatid, talagang susubukan tayo upang mahayag si Jesucristo, upang papupurihan at dadakilain at pararangalan si Jesucristo sa buhay natin, no? Kaya nga po mga kapatid, no? Upang maging tapat at totoo, no? So makikita po natin yan sa nabasa natin kanina sa unang Pedro chapter 1 verse 7, no? And at pangalawa, upang maging matatag, kaya susubukin tayo para upang maging matatag tayo. Ito po na pangalawa. At mababasa po natin yan sa ayun, kanina nabasa po natin yan. Pangatlo, upang maging mapalad. Sabi po dyan sa Santiago 1:12, chapter 1 verse
1 hanggang 4. Sabi po diyan, no? Mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yan nga po. Kaya sinusubok si Job upang magkaroon siya ng reward o regalo. No? Sa kabila ng lahat, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, pati mga anak niya. Pero pinalitan yun. Dinoble pagpalit yun. Kung sasabihin natin, kung ating babasahin yung chapter 2, no? Upang maging mapalad tayo. No? Sabi po sa Santiago 1:12, Santiago 1:12, no? 1:12. Dito po, ganito po ang mapalad ang mga taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon ng mga nagsisiibig sa kanya. Yun nga po, nabasa natin sa ibang term, no? Kaya nga mga kapatid, no? Yun. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon to 1 hanggang 4, sabi dito. Sa 2 tayo. Mga kapatid, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Number 3, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 4, at inyong pabayaan ang magpagtitiis magkaroon ng sakdal at nagawa, upang kayo maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Ayun na mga kapatid, malinaw po yan, no? Yun po ang naging purpose o dahilan kaya sinusubok si Job at maging tayo man sa ating buhay na bilang isang Christian, no? Kristiyano, no? Yun nga po mga kapatid, no? Number 3. Ayun. Question number 2. Ano ang dapat nating gawin? No? Kung tayo'y nasa kabila ng pagsubok sa ating buhay, anong dapat nating gawin kung tayo'y nasa pagsubok? No? Mamimili po tayo. Aatras o aabanti sa pagsulong o susulong sa pagsubok, no? Siyempre, pipili. Kapag nasa pagsubok ka, ayan, may iba naman dyan, sa halip na susulong, aabanti, umatras noon, umaatras tuloy at umuurong. So bilang isang Christianity na nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat aatras o hindi tayo uurong, kundi aabanti tayo, susulong tayo, sapagkat ayun nga sa sinabi kanina, nabasa natin, upang tayo magkaroon ng ganti, ng regalo na nagmumula sa ating Diyos Ama, sa Panginoong Jesucristo, no? Kaya, no? Ayan po sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7, basahin po na, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang binibigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng katapangan, kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.
Yun, hindi espiritu. Kaya aabante tayo. Susulong tayo, hindi po tayo aatras, hindi tayo uurong, kundi aabante tayo at susulong tayo. No? No, sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na hindi katuwagan kundi katapangan sa kapangyarihan, no? Na upang labanan natin ang tukso, si Satanas, ang siyang gumawa ng tukso, no? Nabasa na po natin, no? Pag-ibig sa pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ayun. Number 2, kinakailangan natin, yun po ang number 1, kinakailangan na manalangin tayo. Yun po ang natin, laban kay Satanas. Kinakailangan na manalangin tayo. Sa Matthew chapter 26 verse 41. Bakit? Sabi dito, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda ngunit mahina ang laman. So sabi dito, kailangan magpuyat at manalangin dahil ang espiritu po ay lagi pong handa yan, ngunit ang ating katawan ay mahina. Dito po kadalasan tinitira ni Satanas yung katawan natin. Susubukin tayo, no? Bibigyan tayo ng sari-saring sakit upang hindi tayo makapaglingkod o makapagpasalamat at makapagpupuri at makapagdakila at sasamba sa ating Panginoong Kristo sa espiritu at katotohanan, no? Yan ang magiging dahilan na tayo'y hindi makapagpapatuloy, no? Sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ayun. Kinakailangan na upang malabanan natin ang tukso, kailangan magpuya tayo at manalangin, no? Number 3, makikipaglaban sa tukso o demonyo. Ayun. Kailangan nating manalangin at lumaban tayo sa tukso na gawa ng demonyo ni Satanas, no? Sa unang Pedro chapter 5 verse 9, sabi dito ni Apostol Pedro, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig. Magtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig, no? Buong daigdig, pananalig tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis sa ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Praise God, no? Sabi ni Apostol Pedro dito, kailangan na lumaban tayo, magpakatatag sa ating pananalig sa ating Panginoon Kristo, sapagkat dahil hindi lang tayo ang nakakaranas nito ng mga pagtitiis, ng mga pagtukso, no? Ng trials, kundi yung sinaunang tao sa panahon nila ng mga apostol at ng Yesus Kristo, no? Talagang sinusubok. Kaya maging tayo man, susubukin din, no? Yun nga po, no? At ang supporting verse po natin, makikita po natin sa unang Korinto chapter 10 verse 13. Sabi dito ni Apostol Pablo, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di pahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ayun nga po, sabi po sa hindi espiritu ng kaduwagan. At dito, sapagkat espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagtitiis. At yan po ang sabi rin po dito sa unang Korinto chapter 10 verse 13, na ang Diyos mismo magbibigay ng kapangyarihan upang tayo ay makapagpanaig, no?
makapagtagumpay sa pagsubok. Ayan nga po, trials at become victory, no? Hmm. Yun. Malinaw po ang sinasabi diyan. Yan nga po ang nagiging dahilan sa kabila ng lahat ng buhay ni Job na magiging mabait at masunurin, no? At magiging tapat na sa Diyos ay sinubok pa rin siya. Yun nga po ng mga kapatid, no? Yun nga po ang dahilan. Ayan po na may dugtong pa pala ito, no? Last question. Nagtatagumpay ba si Job at tayo magtatagumpay din pa? Magtatagumpay tayo, no? Sabi po sa ang pagsubok dahil sa ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas ayon sa ating nabasa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na di natin mapagtatagumpayan. Basahin natin ang Pilipos chapter 4 verse 13. Sabi po dyan, Pilipos chapter 4 verse 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. So, ang lahat ng bagay ay ating magagawa. Lahat ng bagay na mga pagsubok na gawa ni Satanas ay malalabanan natin dahil sa lakas, no? Dahil sa lakas na binibigay sa atin ng Panginoon. Sabi din po diyan sa ikalawang Korinto, no? Ikalawang Korinto chapter 2 verse 14, no? Sabi diyan, gaya naman ng inyong bahagyang pagkilala sa amin na kami inyong kapurihan, gayon din naman kayo sa amin sa araw ng Panginoong Hesus. Sabi ni Apostol Pablo diyan sa pangalawang Korinto, no? Ito pala to. 2:14. Kamali pala. 2:14. Sabi dito, datapwat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo, at sa pamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Sa 15, sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Praise God, no? So, kaya nga po, yun po ang dahilan na kaya tayo sinusubok. Upang malaman, sabi po dyan, na upang malaman tayo maging tapat o totoo, o malaman na kung talagang malinis at dalisay at matatag tayo sa ating pananampalataya, sa ating Diyos na buhay, no? So, kailangan po natin yan. Ayun nga po, sa mga nabasa natin, nawa po ay mapagkukunan natin ng kaalaman, at nawa po ay tayo ay magiging palaging handa, no? Sa pamagitan ng pananalangin, sapagkat ang ating kaaway po ay hindi po laman kundi espiritu ni Satanas. Gagamit po siya ng kapwa din natin upang tayo subukin, no? Magtataka lang tayo bakit sa kabila ng lahat, nung simula na tinanggap natin, pinaniniwalaan natin, sinasampalatayanan natin si Kristo Jesus, ayun, napakarami na sari-saring mga pagsubok, no, na darating sa buhay natin at darating pa, no?
Una sa lahat, susubukin tayo sa ating katawan. Pangalawa, sa ating pamumuhay araw-araw. Minsan halos na hindi tayo makakakain. Yung ibang tao naman hindi na makakapera. Kaya nawawala ng pag-asa, no? Nawawala na yung pananampalataya at paniniwala na sa Diyos, na pag inuna mo siya talaga naman na bibigyan ka pa niya kahit meron ka na, no? Sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. So malinaw po na kung unahin natin ang Diyos sa lahat ng ating gagawin, sa isip, salita at sa gawa, talagang at ang katwiran, no? Ang katotohanan. Sabi diyan, all these things, ang lahat ng bagay shall be added, idaragdag sa iyo. No, totoo po 'yan mga kapatid, no, pagka sa lahat ng eka nga God is good, no? Hindi lang po all the time. Hindi lang po God is good all the time, kundi God is good every second of our life, no? Sa matag pintig ng orasan, mabuti po ang Diyos, sapagkat yun binigyan tayong hininga sa ating ilong, kaya nabubuhay tayo. Kung isang oras lang siya bibigay, hindi, isang oras patay na tayo. Ganyan kabuti ang Diyos. God is good every second of our life. Hindi lang all the time. Every second. No? No? Kung hindi siya mabuti, kaya yan po paniniwalaan natin. Sabi niyan, huwag kayong mabalisa sa kahit anumang mga bagay dito sa mundo. No? Ayan po ang nakasulat sa Biblia, na ang mga bulaklak nga at saka yung mga damo, no, pati ang ibon, hindi sila naghahasik, nagtatanim, pero pinapakain sila ng Diyos. Ang bulaklak, dinadabitan sila ng mas magarang pa sa damit ni Haring Solomon noon. Hindi sila pinababayaan na mas mahalaga tayo sa Diyos, sapagkat ayon nga sa lumang tipan ay nilalang po tayo sa kanyang image and likeness, no? Nilalang tayo ng kanyang kalarawan. Kaya nga po mga kapatid, na wag po tayong magdadalawang isip na maniwala at sumampalataya sa lahat ng salita ng Diyos na nasa Biblia. Ngayon, high-tech na ngayon ang panahon ngayon. Meron ng cellphone. Downloadan nyo po ng Bible app para magamit niyo. Kung nahihiya kayo na magbitbit ng Biblia, i-download nyo sa cellphone niyo ang Bible apps, ang dating Biblia kung sa Tagalog. Kung Bisaya din kayo, mag-ano rin kayo ng Bible, mag-download kayo ng Bible apps upang mabasa nyo kahit saan ninyo madala, dahil araw-araw kasi ginadala natin yung cellphone, no? Kahit sa trabaho, dala-dala natin cellphone. Downloadan nyo ng apps upang magkaroon kayo ng pagkakataon na kung nasa trabaho man kayo, pagka break time na, pagkatapos nyo magmerenda, makapagbabasa kayo ng salita ng Diyos nasa Bible apps ng cellphone, no? Yun po ang ginagawa ko ngayon, no? Sapagkat pag magbibitbit pa ako ng Biblia, parang ano na sa akin, sa gabal na, no? Hindi na ako mahilig magbitbit ng Biblia. Kaya may cellphone naman ako, dito ko na dina-download yung Biblia. Downloadan nyo lang ng Biblia, Bible apps ito, para magamit natin sa lahat ng pagkakataon, no? Ano? Kaya nga mga kapatid, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Palagi po tayong maniwala at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya may pagsubok upang tayo ay magtatagumpay.
Walang pagsubok na binibigay ng Diyos na hindi natin mapagtagumpayan yan, sapagkat ang Diyos mismo magbibigay sa ating kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin. Sabi diyan sa Pilipos kanina sa last verse na ating nabasa, no? Ang lahat ng bagay sa Pilipos 4:13, ang lahat ng bagay magagawa natin dahil sa kapangyarihan na binigay ng ating Panginoong Jesucristo, ng Diyos, no? At ayon po sa chapter 2 verse 14, talaga naman na napakabuti ng Diyos. So kaya nga po mga kapatid, kailangan po tayo magpatuloy sa pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya po lamang ang makakatulong sa atin sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, kagaya kay Job, no? O hindi pa nga tayo nangalahati sa pagsubok na naranasan ni Job, no? Sabi nga ng Diyos, walang gaya niya dito sa lupa. Ito, katiting lang ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Minsan yun, nagdadada na tayo, nagrereklamo na tayo, no? Yun. Nagtatampo na tayo kaagad, no? Hindi lang tayo napagbigyan, no? Kung sa ating pangangailangan na pinakikiusapan natin tapos hindi naibigay, nagtatampo tayo kaagad. Hindi dapat yung ganun. Katiting lang yan, hindi nga tayo 1/8 lang, hindi nga tayo nangalahati sa pagsubok na naranasan ni Job. Ang lahat ng bagay na sa kanya kinuha, no, sa magitan ng pahintulot ng Diyos kay Satanas na kunin ang lahat. So anong nangyari kay Job? Kung babasahin natin ang buong chapter ng Job mula 1 hanggang chapter 2 hanggang 3, so makikita natin hindi nagrereklamo si Job, no? Hindi niya nagawang magtampo sa Diyos, hindi niya nagawang alispustain ang Diyos, kalabanin ang Diyos. Patuloy siyang nagpakababa, no, sa kabila ng lahat. Binigyan siya, hindi basta-basta yung sakit ibinigay niya. Yung bukol sa buong katawan niya, pag pumutok yun, nakakadiri yung tingnan. Yun yung tinatawag na sanla or kitong. Sa Tagalog, kitong. Dito sa amin naman, kurikong. Yan, mga kapatid, no? Sa kabila ng lahat, no, makikita natin, kung babasahin natin ang history ni Job, talaga naman katakot-takot na pagsubok ibinigay sa kanya ni Satanas, no? Pero hindi niya nagawang magreklamo o magdadada o lumaban sa Diyos, sapagkat alam niya ang Diyos makapangyarihan, wala tayong laban sa kanya. Yun. At nalalaman niya na talaga naman ang Diyos magbabalik. Yun nga, kung patuloy nating babasahin ang history ni Job, sa kabila ng mga pagsubok ay siya nagtagumpay at pinagpapala pa siya ng higit pa sa una niyang mga ari-arian niya at pati mga anak niya. Ibinigay lahat, dinublo yun. Nagiging mas mayaman pa siya kaysa nung una. At ang kanyang mga anak na mas gwapo at saka mas magagandang lalaki at mas magagandang babae na binigay ng Diyos sa kanya. Wala namang sinabi diyan na ang kanyang asawa ay nawala, no? Siguro kung nawala man yun, binigyan pa siya ng mas maganda at mabait, masunurin sa Diyos, may takot sa Diyos na asawa si Job, no? Dahil tinuruan niya na alisputain ng Diyos, kalabanin ang Diyos, at magpakamatay na siya, no? Sabi ng asawa niya. Pero hindi niya nagawa yun. Patuloy pa rin siyang nagpapasalamat sa Diyos at patuloy siya nagpapahayag sa kabutihan ng Diyos, no? Hindi siya umuurong, hindi siya umaatras. Siya ay umaabante at sumusulong. Nilalabanan niya ang mga pagsubok na ibinigay ni Satanas sa kanya, no? Nilabanan niya sa magitan ng kanyang pananampalataya at pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Nawa naman kaya siya nagtatagumpay,
Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, kailangan din na makita din ito sa ating buhay. Sapagkat yan nga po, sinabi dito sa Biblia, sa salita ng Diyos, na walang kapangyarihan. Ang lahat ng bagay magagawa natin, labanan natin ang pagsubok na gawa ni Satanas. Sapagkat mayroon tayong kapangyarihan, hindi kapangyarihan ng kaduwagan. No? Pag sinabing kaduwagan, hindi tayo aatras. Hindi tayo uurong, kundi tayo po'y aabanti at susulong tayo, susugod tayo, lalaban tayo sa pagsubok. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo at sa pamamagitan ng pananalangin. No? Sapagkat sabi po ni Apostol Mateo na handa po ng ating Panginoon Kristo sa Mateo na handa ang espiritu ngunit ang katawan ay mahina. Kaya nga po, idalangin natin palagi na sa ating Panginoong Kristo na tayo patatagin, bigyan tayo ng kalakasan at kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya nga po, yan po ang purpose. No, si Job po, makikita po natin, balik-balikan po natin, no? Sa kabila ng lahat, no? Na siya ay matuwid, siya ay mabuti. Sabi ng Panginoon kay Satanas, na ipinag-ano pa siya, no? Ipinagyabang pa siya ng Diyos kay Satanas na siya ay walang tulad niya dito sa lupa. Talagang mabait siyang tao, no? Sumusunod sa kanya, no? Tapos yun, ang nagawa ay sinubok siya, pero hindi siya umatras, hindi siya umuurong. Kaya sa lahat ng mga pagsubok niya, yung mga nawala sa kanya ay dinubli ng Diyos yun at nagtagumpay siya. Ganun din tayo mga kapatid, magtatagumpay tayo basta hindi tayo uurong, hindi tayo uurong o aatras. Tayo po'y aabanti, susulong tayo, lalaban tayo sa mga pagsubok sapagkat alam natin na ang Diyos hindi tayo pababayaan. Bibigyan tayo ng kapangyarihan na upang tayo makapagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok, no? Yun nga, gaya na kung mayroong mga bagay na nakaka-discourage sa atin, huwag po natin gawin yan, no? Pabayaan natin ang Diyos at idalangin natin na tayo magpapatuloy upang tayo magkaroon ng gantimpala na ipinangako ng Diyos sa atin. Sayang ating pagsisikap o pagpapagal kung tayo uurong lamang, no? Sa kabila ng lahat, uurungan natin. Kagaya ng ng marathon, no? No? Kapag may isa diyan na hindi magpapatuloy, hindi siya kahit sa kabila ng lahat marami ang tumatakbo. No, pero isa lang ang magkakaroon ng gantimpala. Lahat tayo mayroon tayong gantimpala kung tayo magpapatuloy sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo. Pagkat yun, ang lahat ng pagsubok, talagang mapagtagumpayan natin yan. Wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan kung wala siya. Kung wala ang ating Panginoon Kristo na kanyang banal na espiritu at kanyang kapangyarihan ng siyang kukontrol sa ating buhay. Ang banal na espiritu po, kailangan natin yan. Yun, upang makapaglalaban tayo, makapagtagumpay tayo sa lahat ng pagsubok na gawa ni Satanas. Hindi po ang Diyos ang may gawa niyan. Huwag mong sabihin na ang Diyos, sinusubok ka ng Diyos. Hindi po yun. Pinahihintulutan lang niya yan. Si Satanas ang gumagawa ng lahat ng klaseng pagsubok sa tao upang malaman kung ikay talagang totoo at tunay na sumasampalataya at naniniwala at nananalig sa ating Panginoong Hesukristo, no? Na ating Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sa araw na ito at lubos po ako nagpapasalamat, nawa naman po ay marami kapupulutan natin ng aral at sa pamagitan nito ay magiging handa tayo sa ating pamumuhay, sa araw-araw nating pamumuhay at sa paglilingkod at pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoong Kristo, no? Lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang pangalan
gagawin natin yan upang ikapupuri, ikaluwalhati ng ating Diyos na buhay, no? Yung pangalan na yan, sa pangalan na yan talagang matutuwa at magagalak ang Diyos sa atin, no? Kasi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga po mga kapatid, na maraming salamat po sa inyo, at ang lahat ng kapurihan at kadikilalaan at pagsamba hangin sa pangalan lamang ng ating Panginoong Kristo. Bawal po.